Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 371 hanggang Kabanata 400. Kabanata 371. Ang Golden Rockworm King na matagal nang nawala ng gana sa pagkain ay biglang binuksan ang kanyang bibig ng malaki at nilunok ang katawan ng Black Feathered Beast King ng buo na nagdulot ng pagkabigla sa natitirang grupo. Lahat ay makakapansin na ang katawan ay talagang pag-aari ng Sacred Blood Black Feathered Beast King. Sa simula, inisip nila na si Hansen ay ililigtas ang katawan para sa kanyang sarili. Sino ang mag-aakalang si Hansen ay pinakain ang buong katawan sa kanyang alaga? Talagang kahanga-hanga. Matapos lunukan ng Black Feathered Beast King, nanatiling tahimik ang Golden Rockworm King at nagsimulang umikot. Talagang magta-transform na ito. Sobrang natuwa si Hansen at kinuha ang Worm King pabalik, hinayaan itong tapusin ang transformation sa kanyang isipan. Sana ay mag-evolve ito sa parehong panahon. Kung makakakuha ako ng Super Beast at may kabit ito sa pet armor ng Blood Snail, maaari kong patayin ang kahit anong super creature. Lihim na dasal ni Hansen sa lahat ng Diyos sa mundo, umaasang ang Golden Rockworm King ay makakapag-evolve sa parehong paraan na ginawa ni Meowth. Hansen, kung na-max out mo na ang Super Geno Points, maaari mo akong ibentang Sacred Blood Meat. Sayang lang ang pinapakain mo ito sa alaga mo, sabi ni Yuan. Masyado nang huli. Siguro sa susunod, sabi ni Hansen na may ngiti. Wala siyang iniisip na sayang ang pagpapakain sa kanyang alaga. Sa tulong ng Super Pet Armor, ang isang malakas na alaga ay magiging malaking tulong kay Hansen. Bukod dito, umaasa rin si Hansen na mag-evolve ang Golden Rockworm King. Kahit na maliit ang pagkakataon, may pag-asa pa rin. Mayroon akong ilang pribadong bagay na aasikasuhin at hindi na magpapatuloy. Kailangan tayong maghiwalay dito. Plano ni Hansen na pumunta sa ilalim ng kuweba kung saan siya dati nang nanghuhuli ng ghost butterflies. Baka makakuha siya ng ilang Beast Soul Boomerangs. Ang Sacred Blood Ghost Butterfly Boomerangs ay talagang kapaki-pakinabang. Bagaman maganda ang Cursed Wolf Dagger, isa itong maikling sandata. At kapag gumagamit siya ng Sacred Blood Bow at Arrow, kinakailangan ni Hansen ng oras para maghanda. Ang pinsala ng boomerang at ang kakayahang umangkop ay mahalaga para kay Hansen. Dahil malapit na siya sa kuweba, nagpa siya si Hansen na tingnan ito. Matapos makipaghiwalay kina Ching at Yuan, pumunta si Hansen upang tingnan ang ilalim ng kuweba. Muli, nakita niya ang mga ghost butterflies na may asul na apoy na kumikislap sa kanilang mga pakpak. Tinawag ni Hansen si Meowth, nilagyan ito ng Super Pet Armor, at inutusan itong magmadali sa mga butterflies. Ang mga grupo ng butterflies ay nagising at naging mga fireball na tumatakbo patungo kay Meowth. Ang asul na apoy ay tumama kay Meowth na para bang tumama ito sa isang salamin at agad na bumalik. Ang asul na apoy ay lumilipad na parang mga paputok, ngunit hindi nasaktan si Meowth kahit kaunti. Nang marinig ang boses sa kanyang isipan na nagsasabing napatay ang ghost butterflies at nakuha ang beast souls, sobrang natuwa si Hansen. Talagang kahanga-hanga ang Super Pet Armor. Boom! Napatay ang Sacred Blood Ghost Butterfly. Nakuha ang beast soul ng Sacred Blood Ghost Butterfly. Hindi makakain ang karne. Biglang narinig ni Hansen ang boses na ito na nagbigay sa kanya ng labis na saya. Sinuri ang kanyang alaga, nakita ni Hansen na patuloy na umuusad si Meowth na para bang walang nangyari. Talagang kahanga-hanga ang Super Pet Armor. Hindi pa bisita si Hansen sa ilalim ng kuweba noon dahil ang mga Sacred Blood Ghost Butterflies ay banta pa rin sa kanya. Hindi siya makapagdepensa kahit na naka-Sacred Blood Armor siya. Ngayon, nagplano si Hansen na tingnan ang performance ng Super Pet Armor na hindi siya binaygo. Ang pagsabog ng Sacred Blood Ghost Butterfly ay hindi kahit nag-iwan ng marka sa Pet Armor, lalo na't hindi nasaktan si Meowth. Ang Pet Armor ay talagang parang walang talo. Hindi dinala ni Hansen ang natitirang grupo, hindi dahil ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol sa kuweba, kundi dahil ayaw niyang makita nila ang Super Pet Armor o si Meowth. Habang pinapanood si Meowth na nagkakaroon ng kasiyahan sa pangangaso ng mga butterflies na parang isang kuting, masayang sinundan ni Hansen ang kanyang alaga, tinatangkilik ang mga nakinabang ng hindi kinakailangang gumawa ng kahit anong pagsisikap. Ang iba't ibang ghost butterflies ay sumasalpok sa Super Pet Armor, nag-aambag ng beast souls kay Hansen. Si Meowth ay tumatalon sa loob ng kuweba at nilinis ang lahat ng ghost butterflies. Tinawag ni Hansen ang kanyang bagong nakuha na Sacred Blood Black Feathered Beast Wings at sinundan si Meowth sa himpapawid. Isang pares ng itim na pakpak ang kumalat sa likod ni Hansen, na ginawang mukhang isang madilim na anghel.
Ang bilis ng pares ng pakpak na ito ay katulad ng Purple Feathered Dragon. Noong nakaraang pagkakataon, hindi nakarating si Hansen sa dulo ng kuweba, kaya nais niyang makita para sa kanyang sarili kung ano ang naghihintay kung siya ay lalalim pa. Napatay ang Sacred Blood Ghost Butterfly. Nakuha ang Beast Soul. Hindi makakain ang karne. Habang unti-unting nagiging kakaunti ang mga Ghost Butterflies, narinig ni Hansen ang isa pang boses na nagsasabi sa kanya tungkol sa isa pang Sacred Blood Ghost Butterfly Beast Soul. Isa pang Sacred Blood. Nakita ni Hansen ang isa pang asul na Ghost Butterfly sa kanyang isipan, na bumabayo ang mga pakpak at mukhang napakaganda. Nang pumasok si Hansen sa mas malalim na bahagi ng kuweba, kakaunti na lamang ang natitirang Ghost Butterflies. Sinuri ni Hansen ang kanyang isipan at natagpuan na mayroon na siyang 2 hanggang 300 Ghost Butterfly Beast Souls, kung saan mga 12 ang mga mutant at 2 ang Sacred Blood. Ang ganda ng lugar na ito. Gayunpaman, nagtatanong ako kung kailan muling magkakaroon ng Ghost Butterflies pagkatapos kung maubos ang mga ito kanina. Tumingin si Hansen sa walang laman na ilalim ng kuweba at kay Meowth na tila nalulungkot na hindi na ito makapaglaro. Sa mas malalim na bahagi ng kuweba, ang kadiliman ay pumipigil kay Hansen na makita ang dulo. Napakalalim ng kuweba, at patuloy na dumadaloy ang tubig pababa. Kahit na may mga ilang sideway, ang pangunahing kuweba ay hindi nagbago ng direksyon, kundi patuloy na bumababa sa gitna ng lupa. Nagatubili si Hansen ng kaunti at nagpasya na hayaan si Meowth na magsiyasat. Ayon sa nakaraang karanasan ni Hansen, karaniwang may mga napakalakas na nilalang sa mga malalalim na kuweba tulad nito. Dahil ang direksyon ay medyo tuwid, hindi siya nag-aalala tungkol sa pagkawala at hindi nagmamadaling umalis. Matapos ang mahigit kalahating araw, biglang pumasok si Hansen sa isang malaking espasyo. Ang tubig ay nagsimulang bumaba ng tuwid at naging isang talon. Nakatayo sa dulo ng makitid na daan, hindi makita ni Hansen kung saan bumabagsak ang tubig gamit ang liwanag ng sulo. Ito ay malalim, madilim, at tahimik. Hindi malaman ni Hansen kung gaano kalalim ang mas malaking kuweba dahil hindi niya marinig kahit ang tunog ng talon. Tumingin si Hansen pataas at biglang kumontrata ang kanyang mga pupils habang mabilis na bumalot ang kanyang tingin. Gamit ang sulo, nakita ni Hansen ang isang tao na nakaupo sa tapat niya. Sino iyan? Sumigaw si Hansen sa tao, ngunit walang tumugon. Habang nagmamasid ng maingat, naramdaman ni Hansen na may mali. Nasa mga 100 talampakan siya mula sa tao, kaya hindi siya dapat makakita sa tao gamit ang madilim na liwanag ng sulo. Ang dahilan kung bakit nakita ni Hansen ang tao ay dahil ang tao ay nagniningning. Kabanata 372. Sa simula, inisip ni Hansen na ang damit ng tao ang nagniningning. Marahil ito ay gawa sa ilang fluorescent na materyales. Gayunpaman, hindi nagtagal, natiyak ni Hansen na hindi ang damit kundi ang tao mismo ang nagniningning. Matapos suriin ng maingat, nagulat si Hansen nang makita na hindi ito isang buhay na tao. Bagaman eksaktong kamukha ng isang buhay na tao, halata na ang kanyang nakalantad na mukha at mga kamay ay natuyo. Imposible para sa isang buhay na tao na magkaroon ng ganitong uri ng katangian. Hindi katulad ng isang patay na tao o isang kalansay, ang lalaki ay may buo pa ring balat at kalamnan kahit na nawala ang tubig sa kanyang mga selula. Dahil nagniningning ang kanyang balat, hindi man lang siya mukhang isang mummy. Buhay ka ba o patay? Kung buhay ka, magsalita ka. Hindi sigurado si Hansen kung patay na ang tao. Naging mausisa si Hansen tungkol sa patay na lalaking ito, nagtataka kung bakit siya mamamatay doon sa ganitong kakaibang paraan. Tiningnan niya ang kaliwat kanan at sinigurado na walang abnormalidad, nagpapakpak si Hansen ng kanyang mga pakpak at lumapit sa tao ng may pag-iingat. Habang papalapit sa patay na lalaki, sinuri siya ni Hansen. Ang damit ng lalaki ay kakaiba, ibang-iba sa mga modernong damit. Ang material at estilo ng kanyang damit ay parang mga sinaunang damit na suot ng tao bago pa man sila umalis sa planetang Earth. Gayunpaman, nagpasya si Hansen na ang ideyang ito ay katawa-tawa. Sa panahong iyon, ang mga tao ay wala pang kakayahan na mabuhay sa universo, lalo na ang mag-teleport sa God's Sanctuary. Marahil isa lang siyang lalaki na gustong magbihis ng kakaiba. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Nang mga 20 talampakan na ang layo niya sa patay na lalaki, hindi na lumapit pa si Hansen. Habang lumilipat pakanan at pakaliwa, pinagmasdan ni Hansen ang patay na lalaki mula sa lahat ng anggulo. Isang patay na tao na mukhang buhay pa rin, iyon lang ang paraan na mailarawan ni Hansen ang taong ito. Mukhang isang humihingal na tao maliban sa katotohanang natuyo ang kanyang katawan. Gayunpaman, mas mukhang isang estatwa na gawa sa jade o iba pa na nagniningning ng fluorescent light.
Bigla, ang mga mata ni Hansen ay naakit ng isang bagay sa tabi ng kaliwang kamay ng patay na lalaki, na parang pag-aari ng lalaki. Nakaupo ang patay na lalaki na nakakross ang mga binti at nakabitin ang mga braso ng natural sa isang plataporma ng mga 6 na talampakan ang haba na nakausli mula sa pader ng bato. Sa tabi ng kanyang kaliwang kamay, mayroong isang bagay na mukhang isang scroll. Sa puntong ito, natiyak ni Hansen na ito ay isang patay na tao. Dahil wala siyang naramdaman na panganib, nag-atubili si Hansen, lumapag sa plataporma, at kinuha ang scroll. Ang scroll ay mukhang gawa sa seda, ngunit ang paghawak dito ay parang katad. Tumingin si Hansen sa patay na lalaki bago niya binuksan ang scroll. Maraming mga maliliit na karakter ang nakasulat sa scroll, hindi bababa sa 30,000 na mga karakter sa 3 talampakan ang haba ng scroll. Karamihan sa mga karakter ay binordada gamit ang ilang espesyal na sinulid, habang ang huling bahagi ay isinulat gamit ang isang uri ng likido. Ang sulat kamay ng dalawang bahagi ay medyo magkaiba rin. Naniniwala si Hansen na galing ito sa dalawang magkaibang kamay. Sinubukan ni Hansen na basahin ang scroll ngunit natagpuan na limitado ang kanyang kaalaman sa mga karakter. Ang ilan sa mga karakter ay pamilyar sa kanya, ngunit hindi siya sigurado kung ang ibig sabihin nito ay ang iniisip niya. Ito ba ay isang sinaunang wika mula sa mga unang araw ng sangkatauhan? Nag-isip si Hansen. Ang universal na wika ng alyansa ay nagmula sa isang tiyak na bansa sa mga unang araw ng sangkatauhan. Gayunpaman, ang wika ay dumaan na sa maraming pagsasaayos. Karamihan sa mga tao ay hindi na nakakakilala sa mga mas lumang wika. Gayunpaman, sa mga artifact tulad ng kaligrapya, ang mga mas lumang wika ay maaari pa ring matagpuan, na tila kahawig ng mga karakter sa scroll. Talagang kakaibang patay na tao. Sinuri muli ni Hansen ang patay na lalaki. Ang patay na lalaki ay mga 30 o 40 taong gulang. Bagaman mukhang tuyo na siya, kaya pa ring sabihin ni Hansen na dapat ay gwapo siya noong nabubuhay pa siya. Kuya, dahil patay ka na, wala ka ng gamit sa iyong mga gamit. Sigurado akong mas gugustuhin mong magbigay ng kaunting tulong sa isang mahirap na taong nabubuhay tulad ko. Inilahad ni Hansen ang kanyang kamay patungo sa patay na lalaki. Hindi siya estranghero sa kamatayan at hindi siya nag-aalangan na gumawa ng ganitong bagay. Gayunpaman, nang hawakan ni Hansen ang damit ng patay na lalaki, ang materyal ay agad na naging alikabok. Dahil sa paghila ni Hansen, ang damit ay agad na lumipad palayo. Bigla na lang, wala nang natira sa katawan ng patay na lalaki. Bakit ang tanda ng damit? Nagpos si Hansen at tumingin muli sa tao. Hubad na ang patay na lalaki ngayon, ngunit ang buong katawan niya ay mukhang sagrado at solemn na. Tiningnan ni Hansen ang buong katawan at wala siyang nakitang iba kundi ang scroll. Nagtataka ako kung sino siya. Walang pagkakataon na nagmula siya sa sinaunang panahon, tama ba? Kahit si Hansen ay naaliw sa kanyang sariling iniisip. Wala nang iba kundi ang patay na katawan. Tinawag ni Hansen ang Cursed Wolf Dagger at naghiwa ng butas sa pader ng bato. Inilagay niya ang katawan sa butas, pinuno ang butas ng mga bato, at sinabi, dahil nasira ko ang iyong damit, bibigyan kita ng lugar para magpahinga. Tungkol naman sa scroll, hindi mo na ito kakailanganin bilang isang patay na tao. Kukunin ko ito para tingnan. Baka malaman ko kung sino ka at hilingin sa iyong pamilya na ilibing ka ng maayos. Tumingin si Hansen sa paligid. Wala na siyang ibang pupuntahan kundi ang mas malalim na kuweba. Tumingin si Hansen sa kalaliman ng kuweba at sinubukang lumipad pababa. Matapos lumipad ng ilang milya, hindi pa rin niya makita ang ilalim ng kuweba. Habang pinapanood ang kadiliman na parang pasukan sa impyerno, nakaramdam ng takot si Hansen. Nag-atubili siya at naramdaman na hindi na kailangang mag-take ng ganitong panganib. Lumipad pataas si Hansen at bumalik sa Devil Desert mula sa daan kung saan siya nanggaling. Kabanata 373. Gumugol si Hansen ng 2 pang araw sa Devil Desert at hindi na nakakita ng ibang sacred blood creatures. Pumunta siya sa lugar kung saan dati nang naruroon ang Sacred Blood Fox King at nabigo siyang makita ito. Para sa sorpresa ni Hansen, natapos na ang transformation ng Golden Rockworm King. Super Golden Rockworm King, Pet Evolved and Transformed. Nang makita ang Golden Rockworm King na natapos na ang transformation, nagulat si Hansen. Ang malaking katawan nito ay naging mas maliit pagkatapos ng transformation. Dati ay kasing laki ng isang bus ngunit lumiit na sa laki ng isang kotse. Gayunpaman, ang gintong shell ay naging mas makapal. Bukod dito, lumaki ang 4 na pares ng matutulis na kuko na mukhang parang karit ng kamatayan. Sa likod ng katawan nito, nagkaroon din ito ng buntot na parang sa isang alakdan. Sa likod nito, 2 pares ng gintong pakpak ay umuugong na parang sa isang bubuyog na napakabilis na halos hindi na makita.
Malupit ang salitang iniisip ni Hansen nang makita ang Super Golden Rockworm King. Ang uod ay ibang-iba na sa dati. Evolution, Super Pet, sobrang natuwa si Hansen na hindi niya alam kung paano ayusin ang kanyang mga salita. Kahit na may pag-asa siya, napakababa ng pagkakataon na parang hindi totoo nang matupad ang kanyang pag-asa. Haha, tinawag ni Hansen ang Golden Rockworm King at hindi napigil ang tumawa nang makita kung gaano kaganda ang hitsura ng alaga. Super Pet plus Super Pet Armor, hindi ko alam kung sino ang makakapigil sa pag-max out ko ng Super Geno Points. Medyo ipinagmamalaki ni Hansen. Hindi na siya makapaghintay na makahanap ng mas maraming super creatures para patayin. Gayunpaman, nananatiling problema kung saan makakahanap ng super creature. Hindi tulad ng Starry Group na may malaking intelligence network at malaking halaga ng kapital at tao, o Ares Marshall Hall na may mga talento sa lahat ng shelter, si Hansen ay nag-iisa. Upang makahanap ng super creature, ang tanging paraan ay ang pagtipon ng mga pira-pirasong impormasyon mula sa balita sa Skynet at sa platform ng Special Squad. Gamit ang Super Rockworm King, ayaw nang maghanap ni Hansen ng Sacred Blood creature. Sa halip, agad siyang pumunta sa Steel Armor Shelter, nais na makahanap ng super creature upang ma-max out ang kanyang Super Geno Points sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, bago makarating si Hansen sa Steel Armor Shelter, naramdaman niyang may mali. Maraming tao ang tumatakas mula sa shelter na may takot na hitsura. Ang ilan ay nasugatan pa. Hindi gaanong mararamdaman ni Hansen kung ilang tao lang ito. Gayunpaman, mas marami pang tao ang nagsimulang mag-alis mula sa shelter na hindi normal. Kuya, anong nangyayari? Hinayla ni Hansen ang isang taong dumadaan at tinanong. May nilalang na pumasok sa shelter, sabi ng tao, natatakot. Nagpos si Hansen. Karaniwan ng may nilalang na pumapasok sa isang shelter sa ikalawa o ikatlong santuwaryo ng Diyos. Gayunpaman, sa unang santuwaryo ng Diyos, ang mga nilalang ay hindi man lang lalapit sa isang shelter. Hindi pa narinig ni Hansen ang anumang insidente kung saan ang isang nilalang ay umatake sa mga tao sa shelter. Sa katunayan, naisip niya na hindi pa ito nangyari noon. Ilang nilalang ang nasa shelter. Nagmamadaling tanong ni Hansen. Isa, sagot ng lalaki. Isa, anong nilalang? Marahil ito ay isang super creature. Kumunat ang mga kilay ni Hansen. Ang Steel Armor Shelter ay hindi isang mahina na shelter. Maraming malalakas na tao sa shelter. Isang nilalang ang nagtakot sa napakaraming tao na lumabas sa shelter na nagpapatunay sa lakas ng nilalang. Isang leon, isang higanteng gintong leon, nauutol na sagot ng lalaki. Ang mga salitang iyon ay nagpalubog sa puso ni Hansen. Gintong leon, maaari bang ang baby golden growler iyon? Mas mabilis na naglakad si Hansen patungo sa Steel Armor Shelter. Habang papalapit siya sa shelter, mas marami siyang nakikitang tao na tumatakas mula sa shelter. Maraming tao ang nasugatan at umiiyak. Nakita rin ni Hansen ang maraming tao na nag-aalis ng mga bangkay mula sa shelter. Mukhang marami ang namatay dahil walang sino man ang makaisip na may nilalang na papasok sa shelter. Maraming mahina ang tao sa shelter. Kung talagang isang super creature ito, hindi naisip ni Hansen na makakatakas sila. Kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin at sumalungat sa mga tao, pumasok sa Steel Armor Shelter. Nakita niya ang isang higanteng gintong leon na nagwawala sa gitna ng mga gusali ng shelter mula sa malayo. Kahit na maraming malalakas na tao ang umaatake dito, wala ni isa ang nakapigil dito. Patuloy pa ring pumapatay ang gintong leon na parang baliw. Golden Growler, ikaw pala ang maliit na Golden Growler. Habang pinapanood ang aking Golden Growler na kasing taas ng dalawang palapag na gusali, nagulat at natuwa si Hansen. Natutuwa siya na nakilala niya muli ang baby Golden Growler dahil may kakayahan na siyang patayin ito. Ang Golden Growler na ito ay parang isang biyaya ng langit. Gayunpaman, nagulat si Hansen kung gaano kalaki na ang Golden Growler. Nang igalaw nito ang paa nito, madali nitong mawasak ang isang silid. Ang bawat silid ay isang pribadong espasyo na may kagamitan sa teleport device. Ang bawat tao ay natural na itinalaga sa kanyang silid kapag pumupunta sa unang santuwaryo ng Diyos. Gayunpaman, sa mas mataas na santuwaryo ng Diyos, ang mga tao ay nag-iisa na. Kailangan nilang magtayo o makipaglaban para sa kanilang sariling shelter, at kung minsan ay inaatake pa sila ng mga nilalang sa shelter. Habang pinapanood ang Golden Growler na dudurog sa mga gusali at silid, bumilis ang tibok ng puso ni Hansen dahil malapit nang maabot ng Golden Growler ang kanyang silid sa shelter. Wala nang ibang inisip si Hansen kundi ang Archer Crow na pinapakain niya na hindi dapat ipakita sa publiko kahit na anong mangyari. Tumapak ang Golden Growler sa mga gusali at tao na hindi pa nakakalabas, mukhang isang masamang dragon.
Lumapit ang Golden Growler sa kanyang sariling silid. Walang pag-aalinlangan, tinawag ni Hansen ang Super Golden Rock Worm King na may Super Pet Armor. Nag-shapeshift siya bilang Fairy Queen at tinawag ang Cursed Wolf Dagger. Nakatayo sa likod ng Golden Rock Worm King, sumugod si Hansen patungo sa Golden Growler. Gamit ang apat na pakpak na umuugong, ang Golden Rock Worm King ay mukhang isang dayuhan na nilalang na nagwawasiwas ng apat na matutulis na kuko sa Golden Growler. Nakatayo si Hansen sa likod ng Worm King, ang kanyang kulay gintong buhok ay sumasayaw sa hangin at ang kanyang ruby crown ay kumikinang sa ilalim ng araw. Gamit ang Cursed Wolf Dagger sa kanyang kamay, itinuon ni Hansen ang kanyang tingin sa Golden Growler. Kabanata 374. Sirang mga gusali at nasirang mga katawan ang nakakalat sa lahat ng dako. Umiiyak at sumisigaw ang mga tao. Ang mga nakakapaglaban sa Steel Armor Shelter, kahit anong gangman sila, ay sumama na sa laban. Walang gustong makita na masira ang Steel Armor Shelter. Kung mawawala ang kanilang sariling silid na kanilang ligtas na espasyo, magiging mahirap ang lahat para sa kanila sa God's Sanctuary. Lalo na para sa mga malalaking gang at negosyante, ang pagkawala ng kanilang mga silid ay nangangahulugan ng pagkawala ng isang ligtas na bodega o espasyo para sa paglipat na magdudulot ng malaking pinsala. Maraming mahahalagang bagay ang nakaimbak sa mga silid. Kung masisira ito ng Golden Growler, maraming tao ang magiging mahirap magdamag. Napakaraming araw ang lumipad sa Golden Growler na parang ulan na hindi man lang nakasakit sa nilalang. Sa paningin ng Golden Growler, ang pag-atake ay parang ambon lang. Kahit na si Littlefinger na isang first-class fighter na sa unang santuwaryo ng Diyos ay hindi man lang makasakit sa Golden Growler gamit ang isang Sacred Blood weapon. Nang daan-daang iba't ibang sandata ang tumama sa Golden Growler, ang nilalang ay simpleng iling-iling lang ang katawan nito para maalis ang mga sandata at ang mga may-ari nito. Ang Golden Growler ay parang isang halimaw mula sa impyerno, na dudurog at wawasak sa lahat ng nasa kanyang dinadaanan. Ang sinumang nakatayo sa ilalim ng paa nito ay agad na magiging isang putik. Umaagos ang dugo at naging isang ilog. Mukhang apocalypse sa Steel Armor Shelter. Sa mga sigaw at ungol, makakaramdam ka ng mga goosebumps kahit na tanghali na. Umatras, inutusan ni Littlefinger ang lahat na umatras. Hindi dahil ayaw niyang bumili ng mas maraming oras para sa mga negosyante at mga babaeng walang gaanong kakayahan sa pakikipaglaban, kundi dahil hindi na niya kayang makipaglaban. Sa maikling panahon, nawala na ang fist gang ng ilang core members. Ang sitwasyon ng Steel Armor Gang at ng Disciples ay hindi mas maganda kaysa sa fist gang. Dagdag pa, ang Steel Armor Gang ang nakaranas ng pinakamaraming pagkawala. Maraming miyembro ng Steel Armor Gang ay mga estudyante ng military school. Ang edukasyon na natanggap nila ay nagbigay sa kanila ng mas maraming lakas ng loob na magsakripisyo ng kanilang sarili. Gayunpaman, kahit gaano pa sila katapang, walang silbi ito sa harap ng Golden Growler. Ang dugo ay nagpapatakot sa mga puso ng mga tao, at ang mga kamatayan ay nagdudulot ng kawalan ng pag-asa. Sa puntong ito, kahit na gusto ng umatras ng Steel Armor Gang, huli na dahil sa sobrang bilis ng Golden Growler. Ang malaking katawan nito ay hindi nakakaapekto sa bilis nito. Kung walang sino man ang makakaabala sa nilalang, walang sino man ang makakatakas dito. Ang Steel Armor Gang ang naging huling linya ng depensa. Habang nagiging desperado ang mga miyembro at handa nang gumawa ng mga pag-atake na nagpapakamatay, bigla nilang nakita na huminto ang nakamamatay na gintong leon. Nagulat ang lahat. Itinaas ng gintong leon ang ulo nito, tumitig sa langit, at nagalit ang mukha nito. Ano kaya ang nagdulot ng galit ng ganitong nakakatakot na nilalang? Sinundan ng lahat ang tingin ng gintong leon at nagulat. Isang halimaw na may jade armor ang nahulog mula sa langit. Kahit na mas maliit ito kaysa sa gintong leon, mas mukhang masama ito. Sa likod ng armored beast ay nakatayo ang isang lalaki na may gintong buhok at pulang armor, na mukhang si Apollo. Hansen, maraming tao na nakakakilala kay Hansen ang hindi mapigil ang sumigaw. Habang nagulat ang mga tao, biglang umungal ang gintong leon at tumalon sa hangin, itinapon ang sarili sa Golden Rock Worm King. Nang makita ang tingin sa mga mata ng Golden Growler, alam ni Hansen na nakilala siya ng nilalang. Ang mga mata ng leon ay puno ng galit. Tiyak si Hansen na gusto ng nilalang na punitin siya. Tapusin na natin ang lahat dito at ngayon. Hinawakan ni Hansen ang Cursed Wolf Dagger sa kanyang kamay, tumitig sa Golden Growler. Boom! Nagbanggaan ang Golden Growler at ang transformed Golden Rock Worm King. Kahit na ang Worm King ay halos isang ikasampu lang ng laki ng Golden Growler, hindi ito umatras pagkatapos ng banggaan. Ang 8 matutulis na kuko ay tumusok ng malalim sa balahibo ng Golden Growler. Roar!
Naramdaman ng Golden Growler ang sakit at umungal. Ang paa nito ay tumama sa Golden Rockworm King, itinulak ang uod palayo na nagdulot ng pagbagsak ng ilang gusali. Nang ilagay ng Golden Growler ang paa nito sa Rockworm King, nagsimulang kumabog ang puso ni Hansen na parang tumatakbong makina, halos tumalon na ito sa kanyang dibdib. Ang chi at dugo ay mabilis na dumaloy sa katawan ni Hansen na nagpainit sa kanya ng sumabog na enerhiya. Ang Cursed Wolf Dagger ay halos naging isa na kay Hansen at nagtungo sa isang mata ng Golden Growler. Noong una, hindi man lang mabasag ni Hansen ang mga mata ng Baby Golden Growler. Gayunpaman, naging mas malakas na si Hansen. Gamit ang Super Beast Soul Cursed Wolf Dagger sa kanyang kamay, hindi na siya ang dating Hansen. Ang dagger ay tumusok ng malakas sa mata ng Golden Growler na parang tumusok ito sa goma. Ginamit ni Hansen ang lahat ng kanyang lakas at itinulak ang dagger papasok. Roar! Habang umaagos ang dugo, umungal ang Golden Growler, sinusubukang tamaan si Hansen gamit ang harapan nitong paa. Nang matusok ni Hansen ang gintong mata, sinipa na niya ang mukha ng Golden Growler upang umatras. Habang nasa hangin siya, itinapon ng Worm King ang sarili sa ilalim ng mga paa ni Hansen, tinulungan ng kanyang Panginoon na maiwasan ang paa ng Golden Growler. Gamit ang dumudugong mata, ang Golden Growler ay may hindi kapani-paniwalang galit sa natitirang mata nito. Sa isang ungol, mabilis nitong sinugod muli si Hansen at ang Golden Rockworm King sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Naging malamig ang tingin ni Hansen. Habang nakatapak sa likod ng Golden Rockworm King, umiwas siya sa paa at tumusok sa kabilang mata. Nang subukang ibalik ng Golden Growler ang paa nito para tamaan si Hansen, ang Rockworm King ay tumusok na ng mga kuko nito sa paa ng leon, ang buntot nito ay tumusok sa balahibo nito na nagdulot ng pagsigaw ng Golden Growler. Itinapon ni Hansen ang sarili sa leon, tinusok ang kabilang mata ng Golden Growler. Biglang naging pula ang gintong mata dahil sa dugo. Roar! Patuloy na umuungol, mabilis na sumugod ang Golden Growler patungo sa isang direksyon na nagdurog ng maraming gusali. Sa wakas ay lumabas ito sa shelter at tumakas. Habang pinapanood ang pag-alis ng Golden Growler na nahihiya, malakas na hiyawan ang sumabog sa shelter. Marami ang sumisigaw ng pangalan ni Hansen. Gayunpaman, wala nang oras si Hansen para tumugon. Nakatayo sa likod ng Golden Rockworm King, mabilis na hinabol ni Hansen ang Golden Growler. Sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang makatakas muli ang nilalang. Kabanata 375. Patayin mo, maraming tao ang sumisigaw ng buong puso, nais na sana ay sila ang nakapatay ng Golden Growler at buhay pa rin tulad ni Hansen. Hindi pa naranasan ng mga tao ang ganitong kalupitan sa unang santuwaryo ng Diyos. Ang dugo ng kanilang mga pamilya at kaibigan ay nagdulot ng galit sa kanila. Umuugong ang apat na pakpak nito, mabilis na hinabol ng Golden Rockworm King ang Golden Growler. Nang malapit na itong maabyutin ang leon, sinadya ni Hansen na bahagyang magpabagal dahil ayaw niyang makita ng sino man na pinapatay niya ang Golden Growler. Nagtataka si Hansen kung mawawala ba ang Golden Growler tulad ng ibang super creatures na magiging kaina-hinala sa ibang tao. Kumpiyansa si Hansen na mapatay ang Golden Growler sa puntong ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay na tumakbo ang Golden Growler sa isang desyerto na lugar na magiging sandali para kumilos siya. Dahil bulag na, hindi na alam ng Golden Growler kung saan ito patungo. Dumudugo ang mga mata nito, ngunit ang dugo ay bumalik sa mga sugat nito. Mukhang naghihilom ito. Bang-bang! Lahat ng bato at puno ay natamba dahil sa Golden Growler. Sa wakas ay pumasok ang nilalang sa Dark Swamp. Magpatuloy ka sa mas malalim na bahagi. Natuwa si Hansen na pumasok ang nilalang sa pinakamababang populasyon na lugar na nagbibigay sa kanya ng perpektong pagkakataon na patayin ito. Habang sinusundan ang Golden Growler papasok sa Dark Swamp gamit ang kanyang mga pakpak, nakita ni Hansen na lahat ng nilalang sa daan ng leon ay napatay o natatapakan. Ang fitness level ng isang super creature ay mas mataas kaysa sa anumang ibang nilalang. Kahit nabulag na ito, walang sino man ang makakasakit dito maliban kung mayroon silang Super Beast Soul Weapon. Habang pinapanood ang Golden Growler na lumalim sa swamp kung saan walang tao sa malapit, hindi na nag-atubili si Hansen at inutusan ang Golden Rockworm King na salakayin ang bulag na Golden Growler. Umuugong ang apat na pakpak nito, sinakal ng Golden Rockworm King ang Golden Growler gamit ang matinik na buntot nito. Tinusok ng buntot ang leeg ng nilalang at nagsimulang dumaloy ang dugo. Samantala, ang 8 matutulis na kuko ng Rockworm King ay nilak ang ulo ng Golden Growler, tumusok sa loob ng bungo nito. Umiyak sa kawalan ng pag-asa ang Golden Growler, sinusubukang tamaan ang Golden Rockworm King gamit ang paa nito. Gayunpaman, nagagawa lang nitong magingay ng metal sa metal.
Tinawag ni Hansen ang kanyang black-feathered wings, lumulutang sa hangin at pinapanood ang kanyang alaga na nakikipaglaban sa Golden Growler. Ang super pet na may super pet armor ay halos hindi matalo. Kahit na ang Golden Growler ay hindi makasakit sa Golden Rock Worm King. Sa halip, ito ay hinahabol ng Worm King at inaatake ng 8 matutulis na kuko. Ang gintong buhok ng leon ay naahit ng mga kuko, at ang mga dugong peklat ay nagkalat sa ulo nito, mukhang miserable. Tapusin na natin ito. Nang makita na hindi talaga mapatay ng Golden Rock Worm King ang Golden Growler, hinawakan ni Hansen ang dagger at sumugod patungo sa tiyan ng Golden Growler. Sa kamay ni Hansen, ang Cursed Wolf Dagger ay gumawa ng isang hiwa ng mga 12 talampakan ng haba sa tiyan ng Golden Growler. Ang gintong dugo ay sumabog na parang isang spring, halo-halo sa mga piraso ng panloob na organo. Roar! Umiyak ang Golden Growler, iwinawagayway ang mga paa nito at sinusubukang patayin ang kaaway nito. Gayunpaman, hindi na nito alam kung nasaan ang kaaway nito. Habang lumalabas ang dugo sa katawan nito, mabilis na humina ang Golden Growler. Tumalon si Hansen sa ulo nito at itinulak ang dagger sa utak nito, binilisan ang pagkamatay nito. Pagkatapos ng lahat, hindi pa lumakas ang Golden Growler tulad ng ina nito. Ito ay nasa parehong antas lamang ng Cursed Wolf. Kumpara sa hindi matatalong malaking Golden Growler, kulang pa rin ito. Kung naging kasing lakas ng magulang nito ang Golden Growler, natatakot si Hansen na madurage ng nilalang ang buong Steel Armor Shelter. Sa puntong iyon, hindi na masisiguro ni Hansen na mapipigilan niya ito. Napatay ang Super Creature Golden Growler. Nakuha ang Beast Soul ng Golden Growler. Available ang Life Essence. Makakain ng karne. Habang pinapanood ang patay na Golden Growler, nagulat si Hansen. Sa pagkakataong ito, iba ang boses kaysa dati. Masaya si Hansen na nakuha niya ang Beast Soul ng Golden Growler. Gayunpaman, matapos patayin ang ilang super creatures, ito ang unang pagkakataon na hindi nawala ang katawan ng nilalang. Bukod dito, palaging sinasabi ng boses sa kanya na hindi makakain ang karne ng super creature, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang sinabi nito. Kung talagang makakain ng karne, nagtataka si Hansen kung bakit hindi sinabi ng boses na makakakuha siya ng mas maraming super geno points. Sa conclusion, medyo kakaiba ang boses. Pinanood ni Hansen ang katawan ng nilalang na nakakunot ang mga kilay. Iba ang Golden Growler kaysa sa ibang nilalang. Mabilis na nakalimutan ni Hansen ang isyong ito. Sobrang natuwa siya na nakuha niya ang Super Beast Soul, Life Essence, at maging ang karne ng Golden Growler. Nagulat si Hansen kung gaano siya kaswert. Naisip ni Hansen na naubos na niya ang kanyang swerte dahil sa sobrang swerte niya kamakailan. Gayunpaman, nakuha pa rin niya ang Beast Soul, at nakuha pa rin niya ang katawan ng isang super creature. Hindi nagatubili pa si Hansen. Mabilis niyang hinati ang katawan ng Golden Growler gamit ang Cursed Wolf Dagger, hinahanap ang life essence nito. Halos mapunit ni Hansen ang buong katawan nito para mahanap ang gintong kristal sa bungo nito. Kahit na ang gintong kristal ay mas maliit kaysa sa magulang nito, ito ay kasing laki pa rin ng isang basketball. Mabilis na din nilaan ni Hansen ang kristal. Habang iniinom niya ang gintong likido, naramdaman niyang nag-aapoy ang buong katawan niya. Ang lakas ay nailagay sa kanyang mga selula sa katawan na nagpapalakas sa buong katawan niya. Naubos ang life essence ng Golden Growler. Nakuha ang isang super geno point. Nang marinig ang kahangahangang boses sa kanyang isipan, halos tumawa ng malakas si Hansen. Mas mabilis niyang dinilaan ang kristal. Nang marinig ang boses na nagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang bagong nakuha na super geno points, naramdaman ni Hansen na nasa tuktok siya ng mundo. Ang life essence ng Golden Growler ay nagbigay kay Hansen ng 8 super geno points. Mayroon na ngayong 60 super geno points si Hansen. Matapos ang life essence, mas masaya si Hansen kaysa kailanman. Tumingin siya sa karne ng Golden Growler. Dahil makakain ng karne, naniniwala akong makakakuha rin ako ng super geno points. Ang katawan ng nilalang na ito ay napakalaki kaya nagtataka ako kung kailan ko matapos kainin ito. Habang pinapanood ang Golden Growler na hiniwa-hiwa niya, nag-aalala si Hansen. Ang anumang piraso sa harap niya ay mas mataas kaysa sa kanya. Nagtataka si Hansen kung paano niya ito kakainin. Subukan ko muna. Kumuha si Hansen ng isang malambot na piraso at gumawa ng manipis na hiwa. Dahil wala ng oras para magluto, nagpasya si Hansen na tikman ito ng hilaw. Kabanata 376. Mamatay ka. Maraming tao ang sumisigaw ng buong puso, nagnanais na sila ang makapatay sa Golden Growler at buhay pa tulad ni Hansen. Hindi pa naranasan ng mga tao ang ganitong kalupitan sa unang santuwaryo ng Diyos. Ang dugo ng pamilya at mga kaibigan ay nagdulot sa kanila ng galit.
Umuugong ang apat na pakpak ng Golden Rock Worm King habang mabilis nitong hinabol ang Golden Growler. Nang malapit na itong maabutin ang leon, sinadya ni Hansen na bahagyang magpabagal dahil ayaw niyang makita ng sino man na pinapatay niya ang Golden Growler. Nagtataka si Hansen kung mawawala ba ang Golden Growler tulad ng ibang super creatures na magiging kaina-hinala sa ibang tao. Kumpiyansa si Hansen na mapatay ang Golden Growler sa puntong ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay na tumakbo ang Golden Growler sa isang desyerto na lugar na magiging sandali para kumilos siya. Dahil bulag na, hindi na alam ng Golden Growler kung saan ito patungo. Dumudugo ang mga mata nito, ngunit ang dugo ay bumabalik sa mga sugat nito. Mukhang naghihilom ito. Bang-bang! Lahat ng bato at puno ay natamba dahil sa Golden Growler. Sa wakas ay pumasok ang nilalang sa Dark Swamp. Magpatuloy ka sa mas malalim na bahagi. Natuwa si Hansen na pumasok ang nilalang sa pinakamababang populasyon na lugar na nagbibigay sa kanya ng perpektong pagkakataon na patayin ito. Habang sinusundan ang Golden Growler papasok sa Dark Swamp gamit ang kanyang mga pakpak, nakita ni Hansen na lahat ng nilalang sa daan ng leon ay napatay o natatapakan. Ang fitness level ng isang super creature ay mas mataas kaysa sa anumang ibang nilalang. Kahit nabulag na ito, walang sino man ang makakasakit dito maliban kung mayroon silang Super Beast Soul Weapon. Habang pinapanood ang Golden Growler na lumalim sa swamp kung saan walang tao sa malapit, hindi na nagatubili si Hansen at inutusan ang Golden Rock Worm King na salakayin ang bulag na Golden Growler. Umuugong ang apat na pakpak nito, sinakal ng Golden Rock Worm King ang Golden Growler gamit ang matinik na buntot nito. Tinusok ng buntot ang leeg ng nilalang at nagsimulang damaloy ang dugo. Samantala, ang 8 matutulis na kuko ng Rock Worm King ay nilak ang ulo ng Golden Growler, tumusok sa loob ng bungo nito. Umiyak sa kawalan ng pag-asa ang Golden Growler, sinusubukang tamaan ang Golden Rock Worm King gamit ang paa nito. Gayunpaman, nagagawa lang nitong magingay ng metal sa metal. Tinawag ni Hansen ang kanyang black feathered wings, lumulutang sa hangin at pinapanood ang kanyang alaga na nakikipaglaban sa Golden Growler. Ang super pet na may super pet armor ay halos hindi matalo. Kahit na ang Golden Growler ay hindi makasakit sa Golden Rock Worm King. Sa halip, ito ay hinahabol ng Worm King at inaatake ng 8 matutulis na kuko. Ang gintong buhok ng leon ay naahit ng mga kuko, at ang mga dugong peklat ay nagkalat sa ulo nito, mukhang miserable. Tapusin na natin ito. Nang makita na hindi talaga mapatay ng Golden Rock Worm King ang Golden Growler, hinawakan ni Hansen ang dagger at sumugod patungo sa tiyan ng Golden Growler. Sa kamay ni Hansen, ang Cursed Wolf Dagger ay gumawa ng isang hiwa ng mga 12 talampakan ng haba sa tiyan ng Golden Growler. Ang gintong dugo ay sumabog na parang isang spring, halo-halo sa mga piraso ng panloob na organo. Roar! Umiyak ang Golden Growler, iwinawagayway ang mga paa nito at sinusubukang patayin ang kaaway nito. Gayunpaman, hindi na nito alam kung nasaan ang kaaway nito. Habang lumalabas ang dugo sa katawan nito, mabilis na humina ang Golden Growler. Tumalon si Hansen sa ulo nito at itinulak ang dagger sa utak nito, binilisan ang pagkamatay nito. Pagkatapos ng lahat, hindi pa lumakas ang Golden Growler tulad ng ina nito. Ito ay nasa parehong antas lamang ng Cursed Wolf. Kumpara sa hindi matatalong malaking Golden Growler, kulang pa rin ito. Kung naging kasing lakas ng magulang nito ang Golden Growler, natatakot si Hansen na madurage ng nilalang ang buong Steel Armor Shelter. Sa puntong iyon, hindi na masisiguro ni Hansen na mapipigilan niya ito. Napatay ang super creature Golden Growler. Nakuha ang Beast Soul ng Golden Growler. Available ang Life Essence. Makakain ng karne. Habang pinapanood ang patay na Golden Growler, nagulat si Hansen. Sa pagkakataong ito, iba ang boses kaysa dati. Masaya si Hansen na nakuha niya ang Beast Soul ng Golden Growler. Gayunpaman, matapos patayin ang ilang super creatures, ito ang unang pagkakataon na hindi nawala ang katawan ng nilalang. Bukod dito, palaging sinasabi ng boses sa kanya na hindi makakain ang karne ng super creature, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang sinabi nito. Kung talagang makakain ng karne, nagtataka si Hansen kung bakit hindi sinabi ng boses na makakakuha siya ng mas maraming super geno points. Sa conclusion, medyo kakaiba ang boses. Pinanood ni Hansen ang katawan ng nilalang na nakakunot ang mga kilay. Iba ang Golden Growler kaysa sa ibang nilalang. Mabilis na nakalimutan ni Hansen ang isyong ito. Sobrang natuwa siya na nakuha niya ang Super Beast Soul, Life Essence, at maging ang karne ng Golden Growler. Nagulat si Hansen kung gaano siya kaswerte. Naisip ni Hansen na naubos na niya ang kanyang swerte dahil sa sobrang swerte niya kamakailan. Gayunpaman, nakuha pa rin niya ang Beast Soul, at nakuha pa rin niya ang katawan ng isang super creature.
Hindi nagatubili pa si Hansen. Mabilis niyang hinati ang katawan ng Golden Growler gamit ang Cursed Wolf Dagger, hinahanap ang life essence nito. Halos mapunit ni Hansen ang buong katawan nito para mahanap ang gintong kristal sa bungo nito. Kahit na ang gintong kristal ay mas maliit kaysa sa magulang nito, ito ay kasing laki pa rin ng isang basketball. Mabilis na dinilaan ni Hansen ang kristal. Habang iniinom niya ang gintong likido, naramdaman niyang nag-aapoy ang buong katawan niya. Ang lakas ay nailagay sa kanyang mga selula sa katawan na nagpapalakas sa buong katawan niya. Naubos ang life essence ng Golden Growler. Nakuha ang isang Super Geno Point. Nang marinig ang kahangahangang boses sa kanyang isipan, halos tumawa ng malakas si Hansen. Mas mabilis niyang dinilaan ang kristal. Nang marinig ang boses na nagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang bagong nakuha na Super Geno Points, naramdaman ni Hansen na nasa tuktok siya ng mundo. Ang life essence ng Golden Growler ay nagbigay kay Hansen ng 8 Super Geno Points. Mayroon na ngayong 60 Super Geno Points si Hansen. Matapos ang life essence, mas masaya si Hansen kaysa kailanman. Tumingin siya sa karne ng Golden Growler. Dahil makakain ang karne, naniniwala akong makakakuha rin ako ng Super Geno Points. Ang katawan ng nilalang na ito ay napakalaki kaya nagtataka ako kung kailan ko matapos kainin ito. Habang pinapanood ang Golden Growler na hiniwa-hiwa niya, nag-aalala si Hansen. Ang anumang piraso sa harap niya ay mas mataas kaysa sa kanya. Nagtataka si Hansen kung paano niya ito kakainin. Subukan ko muna. Kumuha si Hansen ng isang malambot na piraso at gumawa ng manipis na hiwa. Dahil wala ng oras para magluto, nagpasya si Hansen na tikman ito ng hilaw. Kabanata 377. Dahan-dahang naglakad si Ningyu papasok sa malamig na likido ng Evolution Pool. Sa simula, ayaw niyang maging isang evolver ng ganito kaga. Kapag natapos na ang kanyang evolution, kailangan niyang umalis sa unang santuwaryo ng Diyos sa maikling panahon, kung hindi ay masisira ng permanente ang kanyang katawan. Gayunpaman, pinili pa rin ni Ningyu na mag-evolve sa puntong ito. Maraming pagdududa siya kay Hansen na naramdaman niyang sulit na mag-evolve para sa kanya. Kahit na nagpatawag siya ng 13 evolvers na may maxed out na Sacred Geno Points na nagtatrabaho para sa Starry Group sa iba't ibang shelter, pinili pa rin ni Ningyu na mag-evolve din ng kanyang sarili. Ayaw ni Ningyu na bigyan si Hansen ng anumang pagkakataong mabuhay. Ang kanyang sarili lang ang pinagkakatiwalaan niya sa misyong ito. Kahit na makapangyarihan ng Starry Group, ayaw nilang makialam sa Special Squad maliban kung kailangan, lalo na sa kaso na si Hansen ay nagtatrabaho para kay Chin Zuan. Wala nang magagawa si Ningyu kay Hansen sa alyansa, kaya kailangan niyang gawin ito sa God's Sanctuary. Sa Evolution Pool, ang katawan ni Ningyu ay dumadaan sa malalaking pagbabago. Ang ibang tao ay nakakaalam lang tungkol sa Son of Heaven, habang kakaunti ang nakakaalam na si Ningyu ang pinakamatalino sa kanyang henerasyon ng mga Nings. Kahit na hindi siya maganda ang kalusugan, si Ningyu ang tanging taong nagtagumpay sa pagsasanay ng mga kasanayan sa espada ng kanyang pamilya. Bago matuklasan ng God's Sanctuary, ang isang ninuno ng mga Nings ay isa sa iilang taong nagtagumpay sa pagsasanay ng mga kasanayan sa espada. Ang kanilang mga kasanayan ay tinawag na Kei, na itinuturing na isang sikat na paaralan mula pa noong sinaunang panahon. Dahil natuklasan ng mga tao ang God's Sanctuary, ang mga teknik ng Kei ay inangkop sa Super Geno Arts at naging mas malakas pa. Gayunpaman, hindi iyon ang iniisip ni Ningyu. Kahit na malakas ang Super Geno Art, naisip ni Ningyu na wala ng ibang Swordmaster ang kanyang pamilya tulad ng kanyang lolo na si Ning Taiyi mula nang imbentuhin ang Super Geno Art. Nang bata pa si Ningyu at nagsimula pa lang siyang matuto gamit ang espada, tinalikuran niya ang malakas na Super Geno Art at nagpumilit na magsanay ng mga lumang teknik ng espada. Nang nagsimula pa lang siya, ang mga teknik ay hindi man lang kasing ganda ng modernong Super Geno Art, ngunit hindi pinagdududahan ni Ningyu ang kanyang sariling desisyon. 2 taon na ang nakalilipas, sa wakas ay nagtagumpay si Ningyu sa pagsasanay ng mga lumang teknik ng espada at naunawaan ang kakanyahan nito. Sa wakas ay nalaman niya kung gaano ka-ridiculous ang adaptation. Sa simula, naisip ni Ningyu na walang sino man sa unang santuwaryo ng Diyos ang magiging karapat-dapat na kalaban para sa kanya na gamitin ang tunay na Kei sword skills. Matapos makilala si Hansen, naisip ni Ningyu na nagbago ang lahat. Maraming pagdududa si Ningyu kay Hansen. Kung naging isang evolver na si Hansen nang una silang magkita, masyadong matagal na siyang nanatili sa unang santuwaryo ng Diyos, na dapat ay nakasira na sa kanyang katawan. Walang sino man ang magiging ganito kabobo. Kung hindi siya naging isang evolver, mayroon na siyang lakas na higit pa sa isang taong hindi pa nag-evolve. Ang tanging posibilidad na maisip ni Ningyu ay nakakuha na si Hansen ng Super Genes.
Hinala pa nga ni Ningyu na ang dagger ni Hansen ay isang beast soul na higit pa sa sacred blood beast soul. Kung hindi, paano ito naging ganito katalas? Gayunpaman, hindi naglakas loob na sabihin ito ni Ningyu sa kahit sino. Hindi lang si Ningyu ang naghahanap ng super genes, at ang mga Nings ay hindi lang ang pamilyang nakakaalam tungkol dito. Ayaw ni Ningyu na malaman ng sino man ang tungkol kay Hansen, kung hindi ay mas mababa ang pagkakataon ni Ningyu mismo. Sa makatuwid, ang tanging maaasahan ni Ningyu ay ang kanyang sarili kahit na nangangahulugan ito ng maagang pag-alis sa unang santuwaryo ng Diyos. Kailangan niyang alamin ang lihim ni Hansen. Ayaw ni Ningyu ng anumang aksidente. Kaya, ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon para tipunin ang 13 advanced fighters na malapit nang ma-max out ang kanilang super Geno points, tulungan silang punan ang kanilang Geno point count, at gawin silang mag-evolve. Inihahanda na ni Ningyu ang lahat ng ito, kaya hindi siya kumilos kay Hansen. Ang hinihintay niya ay ang pagkakataong ito. Matapos mabasa ang balita na natalo ni Hansen ang Gintong Leon, mas lalong nakatiyak si Ningyu na nakakuha si Hansen ng kapangyarihan na higit pa sa Sacred Genes. Samantala, tumutulo ang laway ni Hansen sa harap ng Golden Growler sa ikapitong bodega. Ang Beast Soul ng Golden Growler ay isang mount. Ang Super Mount ay hindi lamang may hindi kapani-paniwalang bilis, kundi pati na rin ang adjustable size. Sa utos ni Hansen, ang Golden Growler ay maaaring maging kasing laki ng isang maliit na burol. Ang pinakamaliit nito ay kasing laki pa rin ng isang elepante. Bukod dito, ang Golden Growler ay may matibay na katawan at hindi kapani-paniwalang kakayahan na magdala ng bigat na kahanga-hanga para sa isang mount. Nagtataka si Hansen kung mayroon pang ibang kakayahan ang Golden Growler na hindi pa niya alam. Habang nakasakay sa Golden Growler sa pinakamaliit na anyo nito sa bodega, naramdaman ni Hansen ang saya. Ang pagsakay ay napakasarap na parang nasa isang advanced private aircraft siya, kahit na tumatakbo ang mount sa buong bilis nito. Ito ang pagsakay na makakakuha sa akin ng mga babae. Natuwa si Hansen. Baka pwede niyang sumakay si Jianran sa Golden Growler minsan at baka makagawa pa ng kung ano-anong kalokohan sa kanya. Ano kaya ang tawag kung gagawin natin ito sa likod ng leon? Nagtataka si Hansen. Matapos maglaro ng ilang sandali, kinuha ni Hansen pabalik ang Golden Growler at nagsimulang maghanap ng impormasyon sa Skynet gamit ang kanyang comlink. Matapos mahanap ang kanyang kailangan, binuksan ni Hansen ang scroll na kinuha niya mula sa kuweba, isinascan ito gamit ang kanyang comlink, at isinali ng makina ang mga karakter sa modernong wika gamit ang device. Talaga nga, ang mga karakter ay nasa isang sinaunang wika na madaling isalin sa modernong wika. Maingat na sinuri ni Hansen ang nilalaman nito. Sa simula, medyo nakarelax si Hansen dahil sinusubukan lang niyang alamin kung saan galing ang lalaki. Gayunpaman, hindi nagtagal, naging seryoso ang mukha ni Hansen. Ilang sandali lang, nagulat si Hansen. Sa huli, hindi na niya masara ang bibig niya. Hindi makapaniwala si Hansen na totoo ang nakasulat sa scroll. Ito ay dapat na isang biro. Paano nangyari ito? Matapos mabasa ni Hansen ang nilalaman, nagulat siya. Gayunpaman, iniisip kung gaano kakaiba ang hitsura ng patay na katawan, marahil totoo ito. Kung totoo ito, magugulat ang buong alyansa. Lubos itong salungat sa alam natin hanggang ngayon. Hindi mapakali si Hansen sa pagbabasa ng isinaling teksto. Ayon sa isinaling teksto, ang may-ari ng scroll, aka ang patay na lalaki, ay mula sa sinaunang panahon kung kailan ang malamig na bakal ang tanging material na ginagamit sa mga sandata. Wala pa nga silang kuryente, lalo na ang mga teleport device. Ang isang tao mula sa panahong iyon ay maaaring mag-teleport sa God's Sanctuary gamit lang ang kanilang katawan na mahirap paniwalaan. Kabanata 378. Ang huling bahagi ng scroll ay isang pahayag ng sumulat. Ayon sa kanya, siya ay isang Daoist na nagpakilala bilang Damshan. Siya ang pinuno ng isang organisasyon na tinatawag na Zuanmen. Nang ialay ang kanyang sarili sa Taoismo, sa wakas ay nakarating siya sa estado kung saan kaya niyang masira ang vacuum. Gayunpaman, matapos masira ang vacuum, natuklasan ni Damshan na hindi siya nakarating sa langit. O, ang langit na narating niya ay iba sa kanyang imahinasyon. Lumitaw siya sa ibang mundo kung saan ang lahat ay lampas sa kanyang pangunawa. Sa kasamaang palad, kahit na nagtagumpay si Damshan sa pagsira sa vacuum, ang kanyang katawan ay malubhang nasugatan dahil sa paglipat. Ilang sandali matapos niyang makarating sa mundong ito, isinulat niya ang scroll at namatay. Nararamdaman ni Hansen na ang kwento ay walang katotohanan. Ang paggamit ng sariling katawan para masira ang vacuum upang mag-teleport sa God's Sanctuary ay nangangailangan ng hindi kapani-paniwalang lakas. Kahit na ang mga demigod sa kasalukuyang panahon ay hindi makakamit iyon.
Pakiramdam ni Hansen na parang isang kwentong engkanto lang ito. Ang unang bahagi ng scroll ay isang Taoist martial art na tinatawag na Dangshan Sutra. Ayon kay Dangshan mismo, ito ang kanyang obra maestra at imbensyon batay sa isang Taoist martial art. Gamit ang Dangshan Sutra, nakamit ni Dangshan ang estado ng pagsira sa vacuum at nakarating sa God's Sanctuary. Nang naglalakbay siya sa vacuum, halos lahat ng suot ni Dangshan ay nasira, kabilang ang isang kayamanan na suot niya na tinatawag na feathered cloak. Tanging ang Dangshan Sutra na gawa sa void silk ang nanatiling buo. Nagtataka ako kung totoo ito. Kung nagsasabi ng totoo si Dangshan, ang Dangshan Sutra na ito ay dapat na mas mahusay kaysa sa Demigod Hyper Geno Arts. Nagbabasa si Hansen ng Dangshan Sutra na may pagdududa. Mukhang masyadong mahirap para sa makina na isalin ang Dangshan Sutra. Hindi naunawaan ni Hansen ang isinaling teksto at nalito. Para sa pangkalahatang nilalaman, sapat na ang machine translation. Gayunpaman, para sa isang sutra, ang machine translation ay mali o magulo. Mukhang hindi ko dapat subukang isalin ang Dangshan Sutra gamit ang isang makina. Kailangan kong matuto ng sinaunang wika. Isinali ni Hansen ang teksto ng salita-salita ngunit natagpuan na ang maraming karakter ay may maraming kahulugan at wala siyang paraan para matukoy kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ito. Natagpuan ni Hansen na kahit na alam niya ang kahulugan ng bawat karakter, hindi niya maunawaan ang artikulo. Sa wakas ay naunawaan ni Hansen kung bakit nabigo ang makina sa gawain. Para sa isang sinaunang wika tulad nito, mahalaga para sa mambabasa na magkaroon ng kaalaman sa isang tiyak na lugar bago magbasa. Kahit na mahulaan ni Hansen ang kahulugan dito at doon, hindi siya naglakas loob na subukang sanayin ang kanyang nahulaan. Kailangan ni Hansen na itabi ang Dangshan Sutra at nagsimulang mag-aral ng mga materyales ng Ancient Language Department ng Black Hawk. Kailangan ng oras para matuto si Hansen ng sinaunang wika at hindi ito madali. Matapos magpahinga ng 2 araw, nagsimulang magplano si Hansen na ilipat ang Beast Souls ni Dollar pabalik sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Si Su Xiaoqiao na naging team lead ng Bullseye ay nangangaso ng isang mutant creature kasama ang isang grupo ng mga tao. Bigla, may isang taong nagmamadaling tumakbo mula sa isang kagubatan sa harap niya at hinati sa 2 ang mutant creature. Kamatayan! Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na agawin ang aking nilalang? Pagod ka na bang mabuhay sa buhay na ito? Nagalit si Su Xiaoqiao. Gayunpaman, nang makita kung sino ito, mabilis siyang huminto at nanlaki ang mga mata. Dollar, hindi ka pa nag-evolve. Malapit na. Kaya, gusto kong ibenta ang lahat ng aking Beast Souls at kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Hansen at inilipat ang lahat ng kanyang Beast Souls at gear kay Su Xiaoqiao. Nang marinig ang boses na nagsasabi sa kanya tungkol sa Sacred Blood Beast Soul pagkatapos ng Sacred Blood Beast Soul, nagulat ng husto si Su Xiaoqiao. Nang malapit nang umalis si Hansen, bumalik sa sarili si Su Xiaoqiao at nagtanong, Dollar, hindi ka ba natatakot na iingatan ko ang mga Beast Souls para sa aking sarili? Hindi ako natatakot, sabi ni Hansen nang walang paglingon. Mabilis na nagtanong si Su Xiaoqiao, hindi mo pa ako binibigyan ng presyo. At saan kita mahahanap pagkatapos ibenta ang mga ito? Mag-auction ka, gusto ko lang ng mga S-Class licenses ng antas ng Evolver. Hahanapin kita, sabi ni Hansen at nawala sa mga bundok. Siyempre, hindi siya natatakot na iingatan ni Su Xiaoqiao ang mga Beast Souls. Pagkatapos ng lahat, nagtatrabaho si Su Xiaoqiao para sa Steel Armor Gang, at alam ni Hansen ang lahat tungkol sa kanya. Ang gaganda ng mga Beast Souls, well, mayroon pang ang Sacred Blood Pet, kahit na tinanggal niya ang kanyang armor, nakatikip pa rin ang mukha niya at hindi ko alam kung ano ang hitsura niya. Sayang, dinilaan ni Su Xiaoqiao ang kanyang mga labi at nagsisi. Boss, talagang si Dollar ba ang taong iyon? Bakit kanya pinag-auction ng kanyang mga Beast Souls? Ano ang relasyon niyo? Anong mga Beast Souls ang ibinigay niya sa iyo? Hindi pa nakakabawi si Su Xiaoqiao mula sa pagkabigla, kaya wala siyang maisagot. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na hiniling ni Dollar kay Su Xiaoqiao na mag-auction ng kanyang mga Beast Souls sa Steel Armor Shelter. Maraming tao ang nagulat. Walang nakakaalam na nasa unang santuwaryo ng Diyos pa rin si Dollar, at walang sino man ang makakahula na ibebenta ang mga Beast Souls ni Dollar. Maraming tao ang nag-imbestiga kay Su Xiaoqiao at natukoy na hindi siya si Dollar. Sa puntong ito, nakarating na rin si Ningyu sa Steel Armor Shelter para hanapin si Hansen. Nang marinig ang balita, tiningnan din niya ang background ni Su Xiaoqiao at nakarating sa parehong conclusion tulad ng iba. Young Master, mag-a-auction si Su Xiaoqiao bukas. Dapat ba tayong dumalo sa auction? Tanong ni Liu Lin. Ang mga Sacred Blood Beast Souls ni Dollar ay medyo sikat at ninanais ng marami. Malalim ang iniisip ni Ningyu.
Bulong niya, Dollar, Hansen, ang dalawang ito, kunin mo sa akin ang impormasyon na natipon mo tungkol sa kanila. Young Master, sinasabi mo bang si Hansen ay si Dollar? Nagulat si Liulin. Malalaman natin ang sagot sa tanong na iyan sa lalong madaling panahon. Maghanda ka para sa auction, tahimik na sabi ni Ningyu. Paminsan-minsan, nag-oorganisa ang Steel Armor Gang ng isang auction. Medyo madali para kay Su Xiaoqiao na magdaos ng isa pa gamit ang mga sinanay na tauhan. Sa araw ng auction, halos lahat ng may katayuan sa Steel Armor Shelter ay dumating. Nakatikip ang mga mukha ni Ningyu at Liulin, nagmamasid sa karamihan. Nakatutok ang tingin ni Ningyu kay Hansen. Mukhang sinusubukan niyang sabihin ang isang bagay mula sa hitsura ni Hansen. Kabanata 379. Ang apat na bagay na ibinigay ni Hansen kay Su Xiaoqiao ay ang Sacred Blood Black Beetle Armor, Bloody Slayer, Meowth, at Spinning Spear. Maraming tao ang nakakaalam na si Hansen ang gumawa ng huling pagbaril sa Purple Feathered Dragon at nagangking hindi nakuha ang Beast Soul, kaya hindi ibinigay ni Hansen ang pares ng pakpak kay Su Xiaoqiao. Bago magsimula ang auction, naramdaman ni Hansen na pinagmamasdan siya. Pinigilan niya ang tukso na lumingon. Nang lumapit si Ching para magmano, tumayo si Hansen at sumulyap ng walang pakialam sa likod. Narito rin pala si Ningyu. Bati ni Hansen kay Ching na parang walang nangyari pero medyo nagulat. Kahit na nakatikip si Ningyu ng Beast Soul Armor at hindi makita ang mukha niya, may malalim na impresyon si Hansen sa kanya at nakilala pa rin niya ito. Nakilala niya ako, tahimik na sabi ni Ningyu. Talaga, tumingin si Liulin kay Hansen na nakikipag-usap kay Ching nang hindi makapaniwala. Sumulyap lang si Hansen sa kanila at hindi man lang tumingin ng 2 beses. Dahil nakadamit ng ganito si Ningyu, hindi naniniwala si Liulin na nakilala ni Hansen si Ningyu. Dagdag pa, hindi mukhang nakita ni Hansen si Ningyu dahil sa sobrang kalmado niya. Ngumiti si Ningyu at walang sinabi. Gayunpaman, binalik niya ang Beast Soul Armor at ipinakita ang kanyang mukha. Marahil ay narito si Ningyu para patayin ako. Naisip ni Hansen matapos maupo. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Ningyu. Ito ay Steel Armor Shelter at nasa bahay si Hansen. Sasaktan ba siya ni Ningyu sa publiko? Matapos magsimula ang auction, hindi na masara ang bibig ni Hansen. Ang kanyang unang plano ay bilhin ang lahat ng Beast Souls para sa kanyang sarili. Kanya naman ang pera. Si Su Xiaoqiao lang ang makakatanggap ng kaunting bahagi. Hindi niya inaasahan na tataas ng ganito ang mga presyo. Kahit na ang Black Beetle Armor, na may pinakamababang halaga, ay nagkakahalaga na ng 5 S-Class licenses ng antas ng Evolver at higit pa. Ching, nababaliw ka na ba? Kahit na mahalaga ang Sacred Blood Armor, sigurado akong hindi ito ganito kamahal. Nang magbid si Ching ng 8 S-Class licenses ng antas ng Evolver, naisip ni Hansen na nababaliw na ito. Haha, kuya, hindi lang ito Sacred Blood Armor. Ito ang pirma ni Dollar at ang pangalan niya lang ay nagkakahalaga na ng ganito. Maraming tao sa paligid ni Ching ang tila sumang-ayon sa kanya, lalo na si Haiyun na naglalabas ng mga S-Class licenses na parang tubig. Nang magbid siya ng 10 licenses, tumahimik ang lahat. Nagulat si Hansen at naisip, 10 S-Class licenses ng antas ng Evolver. Dapat ay bilyon-bilyong dolyar iyon, habang ang Sacred Blood Armor ay marahil ay nagkakahalaga lang ng 200 hanggang 300 milyon. Gusto ni Hansen na bilhin pabalik ang kanyang sariling mga Beast Soul sa simula, ngunit nag-aalangan siya. Ang mga S-Class licenses ay mga bihirang bagay na halos hindi mabibili. Kahit na wala siyang gamit sa mga ito, maaari niya itong ipagpalit para sa mga Beast Soul sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Ang 10 licenses ay isang presyo na hindi matatanggihan ni Hansen. Dahil sumuko na sa ideya ng pagbili ng Black Beetle Armor, nagpasya si Hansen na hayaan na ito kay Haiyun. Mas masigla ang pagbid para sa Bloody Slayer. Itinaas ni Haiyun ang presyo sa 15 licenses nang hindi man lang kumurap. Nararamdaman ni Hansen na lampas sa kanyang pangunawa ang nangyari. Nagduda pa nga siya kung bumababa ang halaga ng mga S-Class licenses. Haiyun, talagang nagkakahalaga ba ang mga Beast Souls na ito? Tanong ni Hansen kay Haiyun. Ito ay kay Dollar, kaya iba ito. Natuwa si Haiyun na nanalo siya sa auction ng Bloody Slayer. Haiyun, 2 na ang meron ka. Huwag mong subukang agawin ang huli sa amin, sabi ni Ching na medyo seryoso. Ang sino mang magbibigay ng mas mataas na presyo ang mananalo. Kung magbabayad ka ng mas malaki, sayo na iyon, sabi ni Haiyun. Sa panahon ng auction ng Meowth, naramdaman ni Hansen ang pag-aalinlangan. Kahit na hindi na gaanong kapakipakinabang si Meowth kay Hansen, ito ang kanyang alaga sa pinakamatagal na panahon.
Ayaw ni Hansen na pakawalan si Meowth. Hindi nagtagal, itinaas ni Haiyon ang presyo ni Meowth sa 15 licenses. Tumahimik ang lahat. Ilang tao lang ang may ganito karaming S-Class licenses na hindi man lang mabibili ng pera. Medyo mayaman din si Lin Beifeng, ngunit hindi man lang siya makakapagbigay ng 5 S-Class licenses. 4 na Universal S-Class licenses, kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin at nagsabi ng isang presyo. Pinigilan niya ang tukso ng 15 S-Class licenses at nais na makuha muli si Meowth kahit na anong mangyari. Universal S-Class licenses. Hansen, babayaran mo ng ganito kalaki. Fan ka rin ba? Nagulat sina Yuan at Ching. Hindi naman talaga fan. Mahilig lang ako sa mga alaga, ngumiti si Hansen at sabi. 20 S-Class licenses na dapat ay may mas mataas na halaga. Hindi pa rin sumusuko si Haiyon. Mahirap sabihin, nagatubili si Su Xiaoqiao. Nanalo ang Universal licenses. Biglang may isang boses na nagmula sa gate ng venue. Lumingon ang lahat at nakita ang isang taong nakamaskara. Dollar! Nagulat si Su Xiaoqiao nang makita ang tao. Eksaktong kamukha ni Dollar ang tao nang ibigay niya kay Su Xiaoqiao ang mga Beast Souls. Natural na nakilala siya ni Su Xiaoqiao. Umalis si Dollar matapos sabihin iyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang doppelganger lang na nilikha ni Hansen gamit ang Beetle Knight. Mas maikli ang paglitaw nito sa harap ng mga tao, mas mabuti. Dapat ba nating sundan siya? Tumingin si Liu Lin kay Ningyu. Umiling si Ningyu at sabi, hindi na kailangan. Ang target natin ay si Hansen. Nakita ni Hansen ang isang taong sumusunod sa Beetle Knight ngunit hindi niya ito pinansin. Ang Beetle Knight ay isang Sacred Blood Beast Soul at kontrolado ni Hansen, kaya hindi mahirap na alisin ang mga sumusunod. Pasensya na po, Mr. Haiyon. Sinabi mismo ni Dollar na mas gusto niya ang Universal licenses. Tumingin si Su Xiaoqiao sa paligid at sabi, 4 na Universal licenses mula kay Hansen, isang beses. Sa huli, nanalo si Hansen sa auction ng Meowth at nakuha niya ang kanyang mahal na alaga. Kahit na ang Sacred Blood Gear Spinning Spear ay binili ni Haiyon gamit ang 2 Sacred Blood licenses. Hindi inaasahan ni Hansen na ang lalaking ito ay isang diehard fan ni Dollar. Nakakuha si Hansen ng 27 S-Class licenses ng antas ng Evolver, at ang tanging binayad niya ay 2 Sacred Blood Beast Souls at isang Sacred Blood Gear. Ang presyo ay hindi kapanipaniwala. Kabanata 400. Kung hindi ako natatakot sa pamilya niya, hindi ko hahayaang kunin ni Haiyon ang 2 Beast Souls ni Dollar. Dapat sana ay binili ko ang isa, hindi mapigilan ang reklamo ni Ching matapos ang auction. Nagulat si Hansen. Lumalabas na hindi sapat ang presyo sa paningin ng mga mayayamang bata. Sumuko lang sila dahil ayaw nilang makipagtalo kay Haiyon. Alam ni Hansen na mahal ang 2 Beast Souls dahil sa katanyagan ni Dollar kaysa sa tunay na halaga nito. Hansen, dapat sana ay binili mo ang armor o ang shapeshifting beast soul. Kahit na malakas ang alaga, ang 2 bagay na iyon ang pirma ni Dollar, nagsisi si Ching. Kuya, gusto mo bang ibenta ang alaga? Hindi pa rin gustong pakawalan ni Haiyon. Halatang perfectionist siya na kailangang magkaroon ng kumpletong set. Haiyon, pasensya na. Kailangan ko ang alagang iyon at hindi ko balak ibenta ito sa ngayon, sabi ni Hansen. Kung gusto mo itong ibenta sa hinaharap, kailangan mo munang lumapit sa akin. Madali ako sa presyo, sabi ni Haiyon at umalis ng may panghihinayang. Nang papalabas lang sina Hansen, Ching, at Yuan sa venue, 12 ng tao ang hamarang sa kanila. Naghahanap ka ba ng gulo? Kumunat ang noo ni Ching at nagtanong. Lumabas si Ningyu at kalmado niyang sinabi, Ching, Yuan, wala kayong kinalaman dito. Personal ito sa pagitan ni Hansen at ako. Malaya kayong umalis at humihingi ako ng tawad sa inyo mamaya. Ningyu, ano ang ginawa ni Hansen? Parehong kumunat ang noo ni Ching at Yuan. Ninakaw ni Hansen ang nilalang namin, tahimik na sabi ni Ningyu. Isang nilalang lang iyon. Sabihin mo ang presyo at babayaran ko siya, agad na sabi ni Ching. Hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa pag-aayos ng mga bagay-bagay. Sana maintindihan mo, sabi ni Ningyu nang walang emosyon. Nararamdaman ni Ching at Yuan na nasa isang awkward na posisyon sila at parehong tumingin kay Hansen. Hansen, ano ba ang nangyari? Nagmamadaling lumabas si Su Xiaoqiao kasama ang kanyang mga tauhan mula sa Steel Armor Gang. Malapit na ang koneksyon ng Special Squad at ng Steel Armor Gang at maituturing na isang pamilya. Nang makita si Hansen na nasa isang siege, dumating ang mga miyembro ng gang para iligtas siya. Binubuli ba natin sila sa dami? Isama mo ako. Tumingin ka kung nasaan ka. Paano ka naglakas loob na makipagtalo kay Hansen dito?
Bulag ka ata. Ito ang Steel Armor Shelter at dapat kang bumalik sa kung saan ka nanggaling. Kuwait, hindi nagtagal, pinalibutan ng mga miyembro ng gang ang mga tauhan ni Ningyu. Maraming salamat. Palagi kong tatandaan kung gaano kakabuti sa akin. Kung kailangan mo ako sa hinaharap, narito ako. Gayunpaman, personal ito sa pagitan ni Ningyu at ako, at aasikasuhin ko ito ng aking sarili, mabilis na pinigilan ni Hansen ang Steel Armor Gang. Kahit na hindi masasabi ng iba, kilalang kilala ni Hansen ang mga evolvers at masasabi niyang lahat ng mga tauhang dinala ni Ningyu ay mga evolvers na may maxed out na sacred Geno points. Kung talagang nagkakaroon ng laban, kahit na mas marami ang mga tao sa gang, mas malaki pa rin ang pagkawala ng gang. Ching, Yuan, hayaan mong ako ang bahala dito, sabi ni Hansen sa kanyang dalawang kaibigan. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Hindi kita hahayaang mabyuli, nagsalita si Ching at sabi. Hansen, ano ang sasabihin mo? Hindi pinansin ni Ningyu si Ching at tinanong si Hansen ng may ngiti. 13 evolvers na may maxed out na sacred Geno points kasama ang kanyang sarili, determinadong mahuli si Hansen kahit na sino ang naruroon. Nililimitahan siya ng mga patakaran at batas sa alyansa, ngunit sa God Sanctuary, walang sino man ang makakagawa ng anumang bagay hanggat hindi niya pinapatay si Hansen sa publiko. Dagdag pa, hindi rin naman plano ni Ningyu na patayin si Hansen. Maraming pagdududa siya kay Hansen na kailangan niyang alamin. Maghanap tayo ng ibang lugar para mag-usap, kalmadong sabi ni Hansen. Napakatalino mo, sabi ni Ningyu at inutusan ng mga evolvers na pilitin si Hansen na lumabas sa Steel Armor Shelter. Sinusubukan ng Steel Armor Gang, Ching, at Yuan na sundan sila. Gayunpaman, hiniling ni Hansen na bumalik sila. Sa isang banda, ayaw niyang masaktan sila. Sa kabilang banda, may sariling plano si Hansen. Nang makarating sila sa isang desyerto na lugar sa mga bundok, tumigil si Hansen sa paglalakad. Pinalilibutan pa rin siya ng grupo ng mga tao, hindi binibigyan ng pagkakataong makatakas. Hansen, ano ang plano mo? Tumingin si Ningyu kay Hansen. Hahayaan kitang mahuli ako. Ano ang tingin mo sa planong ito? Kalmadong sabi ni Hansen. Nagulat ang lahat, kahit na si Ningyu ay nagulat. Ilang sandali lang, tumingin siya kay Hansen at nagtanong, sigurado ka ba? Napakaraming evolvers na may maxed out na sacred Geno points. Wala akong ibang nakikitang tao na makakatipon ng ganito karaming talento sa unang santuwaryo ng Diyos. Hindi ko sa tingin makakatakas ako ng buhay. Sa halip na masaktan, susuko na lang ako. Inilahad ni Hansen ang kanyang kamay, mukhang sumuko na siya. Nagdududa pa rin si Ningyu at inutusan ang kanyang mga tauhan na itali si Hansen. Hindi nagtanggol si Hansen at hinayaan ang mga lalaki na ikulong siya gamit ang mga espesyal na kandado. Hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Tumingin si Ningyu kay Hansen na nakakunot ang noo. Alam kong hindi mo ako papatayin, hindi bababa sa hindi bago mo makuha ang mga sagot mo, sabi ni Hansen habang iniisip, talagang sa tingin mo ay papatayin mo ako kung ikukulong mo ako. Kung hindi ako naghahanap ng impormasyon mula sa iyo, sana ay tinawag ko na ang dalawa kong super pets para turuan ka ng leksyon. May pagkakataon ka pa ring makatakas habang nasa Steel Armor Shelter ka, sabi ni Ningyu. Miyembro ako ng Special Squad pagkatapos ng lahat. Ang misyon ko ay protektahan ang iba, hindi ang hayaang magsakripisyo ang iba para sa akin. Kahit na makatakas ako, mapapahiya akong mabuhay. Kalmadong sabi ni Hansen. Ibigay mo sa akin ang dagger mo, at hahayaan kitang umalis ng libre. Nag-isip si Ningyu at sabi. Kung unang beses pa lang ito, baka isaalang-alang ko ang sinabi mo. Gayunpaman, sigurado ako na kung hindi ko ibibigay sa iyo ang dagger ko, hindi ako mamamatay. Kung ibinigay ko sa iyo ang dagger ko, tiyak na mamamatay ako, sabi ni Hansen ng may ngiti. Bang! Sinuntok ni Liolin ng malakas ang mukha ni Hansen na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Nagsimulang damaloy ang dugo mula sa bibig ni Hansen. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng manalangin para sa iyong kamatayan. Malupit ang tono ni Liolin. Kinuha niya ang isang dagger at hinampas ito kay Hansen. Hindi itinulak ni Liolin ang dagger sa mga mahahalagang bahagi ng katawan ni Hansen, kundi sa kung saan ito mas masakit. Ginagawa rin niya ito ng napakabagal at hinihila ang talang pabalik-balik. Agad na namutla ang mukha ni Hansen, natatakpan ng malamig na pawis. Gayunpaman, nagawa niyang hindi magingay. Hindi ako naniniwala na bakal ka. Kinuha ni Liolin ang isang itim na bag na katad sa kanyang baywang at binuksan ito. Maraming kakaibang kagamitan ang nasa loob. Kumuha si Liolin ng isa at sinubukang gamitin ito kay Hansen. Sapat na.
Dalhin mo siya sa number 107, pinigilan ni Ning Yu si Liu Lin, tumitig kay Hansen, at inutusan ang kanyang mga tauhan.